Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang tuwa pala. Ito si Kasombrerong Manok. Hindi nawawala yung kapatid. Today's sabong is dangerous, Toto. Our vocabulary term is cataclysm. Cataclysm. Reminder lang po, wag po natin gayahin si Toto. Naku, nakalimutan na niya ang big bug. Ang cataclysm, mga sombreros, ay noun. Ito po yung biglaang mga kalamidad or mga disasters na kadalasang nagpapabago or nagdudulot ng pagbabago into a worse situation, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay calamity, disaster, catastrophe, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. Vanessa needs tourniquet as she is suffering blood loss brought by a dreadful cataclysm of flood. Cataclysm. Tourniquet or tourniquet. We have two acceptable pronunciations. Tour, long u. Tur, schwa. Tourniquet, tourniquet. Yada yada. Vanessa. Do you know Vanessa Semler? Si Vanessa Semler, mga sombreros, ay ang may-ari ng pinakamaliit na aso sa buong daigdig na isang chihuahua. Ang kanyang pangalan, si Millie or Miracle Millie, na isilang noong 2011. Ang kanyang sukat po ay 9.65 centimeters lamang or 3.8 inches. That's according sa Guinness World Record. Ang Noah's flood, mga sombreros, ay isang cataclysm. Pero ang lahat nga ay pinahintulot ng Panginoon, and that is his plan para puksain ang mga taong masama except kay Noah and his family. Basahin po natin Genesis 6:17. For behold, I will bring a flood of waters. This was Jesus, or this was God. Flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. 2 Peter 2:5. If he did not spare the ancient world, yung time ni Noah, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others when he brought a flood upon the world of the ungodly. Luke 17:27, they were eating and drinking and marrying and being given in marriage until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Mga sombreros, ang mga disasters, ang mga calamities sa atin, mga sombreros, ay pinapahintulot ng Panginoon. And he has, sabi nga dito, si Noah ay nagsilbing example na kapag may flood, may disaster pala, ang mga tao ay nawawalan na ng panahon sa Diyos. Punong-puno ng kasamaan ng isang lugar. That is why he brings flood, no? Kung kaya, pero he spares naman, no? Pero sabi niya ay hindi niya na gagawin yung ganun ka taas na flood or ganun kalalim na baha sa time ni Noah, mga sombreros, because the rainbow is his covenant or a sign or proof na agreement niya sa tao between man and God na hindi na niya ganun or hindi na niya babahain muli katulad ng pagbaha kay Noah. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton, na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta? Tama po, taong 1886 ay na-invento niya or nagawa niya ang formula or pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit 2 years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57. And nung mamatay siya ay pinagpatuloy ng kanyang tatay or kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit namatay din ito 6 years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito, mga sombreros, gasolina po ito. Ito pang tunay na Coca-Cola. Ewan ko ba kung sinong may totoong idea dito? Lumabas ang may-ari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Tagsabi, ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagigiyang lalang nagiging love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Kasombrerong hindi nawawala yung kapatid. Do not copy and paste what Toto is doing with that sabong rooster. Huh? Our vocabulary term is catharsis. Catharsis. Nakakalungkot naman, kinalimutan ni Toto ang big book dahil sa sabong. Ang catharsis, mga sombreros, ay noun. Ito po yung process ng pagre-release mo ng o pagpapakawala mo ng iyong mga emosyon, no, mga negative vibes, negative feelings sa pamamagitan ng mga iba't ibang artistic activities or any other place or basta kung anong gusto mong gawin, may ginagawa ka para ma-release mo yung mga suffering, para ma-ease at mawala yung mga paghihirap mo, yung galit mo, no, yung mga masamang pakiramdam mo, yung mga saloobin na hindi maganda. Ganun po ang catharsis, parang paglilinis, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay purging, cleansing, purgation, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay ibigay mo na Mr. Dictionary. While crying in his vineyard, Sir Hugh is actually doing a catharsis, releasing his pain and anger. Catharsis. You might have already watched my video about vineyard, but it's vineyard. Vineyard, not vineyard. Yada yada. Hugh. Do you know Hugh Beaver? Si Sir Hugh Beaver, mga sombreros, ay ang founder at managing director ng Guinness World Records. Nagsimula ang kanyang idea nung minsan siyang umattend sa isang shooting party at nagtalo sila ng kanyang hosts kung ano nga ba ang pinakamabilis na ibon sa buong Europa, and they failed to find an answer sa anumang reference books. Kung kaya, doon nagsimula. Ang pinakaunang edition po ng Guinness World Records ay pinublish noong August 27, 1955 sa bansang Great Britain. Ang catharsis, mga sombreros, ay purging, purification, paglilinis. Basahin po natin 1 John 3:3, and everyone who thus hopes in Him, in Jesus, purifies himself as He is pure. Yun palang sekreto ng paglilinis ng ating sarili, no, sa loob. And 1 Peter 1:22, having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another and earnestly from a pure heart. James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Mga sombreros, napakahalaga po na malinis tayo outward, no, or sa labas. Pero ang mahalaga sa lahat ay malinis ang ating puso, ang ating kamay, ang ating isipan, ang ating pagkatao. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Saging, may scientific names na Musa paradisiaca, Musa acuminata, Musa baldisiana. Alam niyo ba kung bakit mas matamis ang hinog na saging kumpara sa hilaw? Ito ay dahil sa paghilaw pa ang saging, mga sombreros, ay marami ang starch content nito at mas konti naman ang kanyang sugar content or glucose content. Pero habang ito ay tumatagal at habang nahihinog, ay bumababa ang starch level at dumadami naman ang kanyang sugar content. And same process sa ibang mga prutas, mga sombreros, na mas matamis talaga ang hinog. Pero yun nga, maaari din naman siyang nilaga, no, kapag hilaw. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na nagsisiyang lahat na ginagawa of love, pag-Lord na pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!